Magsitayo na po ang lahat. Dala-dala sa ating mga puso ang ating mga hinaing, kasama na ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang Panginoong Jesus Nazareno ay tumatawag sa atin na maghanda sa mga pagkakataon na tayo ay naging pabaya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang ating Poong Jesus Nazareno ay nag-aanyaya upang tayo ay tumibay sa ating pag-asa sa mga sandali na tila sumusuko tayo sa ating mga suliranin at dinadala. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ang mahal na Poong Jesus Nazareno ay nag-aanyaya sa atin para maglingkod sa ating kapwa sa mga pagkakataon na hindi natin isinaalang-alang ang kapakanan at kabutihan ng iba. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami marapatin mong hanguin pakundangan sa iyong paglingap at kami pagindapatin mong palayain pakundangan sa iyong pagliligtas. Kasama ng Ama at Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi magluluwat, ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel. Sapagkat ang malupit
at mapang-upasala ay mawawala na. Gayon din ang lahat ng mahilig sa masama. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mitiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David,
mahabag kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Opo, Panginoon, sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man, ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Dapat po ba nating ikabahala kapag hindi tayo sigurado na buong-buo ang ating pananampalataya sa Diyos? Tayo pa ay sasabihing hindi karapat-dapat kapag tayo ay walang ganap na pananalig sa Diyos? Tingnan po natin ang Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo ay taliwas sa ating madalas na paniniwala. Yung ating madalas na paniniwala na nagsasabi na, to see is to believe. Dahil sa Ebanghelyo, ang nakatanggap ng himala ay mga bulag. Kaya masasabi natin, hindi kailangang makita mo para maniwala ka. To see is to believe. Sapat na daw na ikaw ay makarinig. Yun naman po kasi ang isa sa mga natitira na kakayanan doon sa bulag. Ito yung makinig. Masasabi po natin yung mga bulag ay narinig ang kapangyarihan ni Jesus, na rinig at nalaman ang kanyang awa sa pamamagitan ng pakikinig. Di po ba? Wala silang kakayang makita yung masaksihan yung pagpapagaling ni Jesus. Wala silang kakayahan na makita kung paano niya tinanggap yung mga makasalanan, paano niya pinagaling yung mga pingkaw, mga pilay, hindi mga ketongin, wala silang kakayahan. Yun lang pakikinig ang natira sa kanila. Sa makatuwid, kung titingnan po natin, habang gusto na sana natin makita at marinig ang lahat para tayo ay lubusang maniwala, ay minsan ay ang natitira lang sa atin ay ilan sa ating kakayahan. Kunyari ay kagaya na sa Ebanghelyo, ang natira lang nakakayahan sa kanila ay ang makinig. Pero para sa Panginoon, sapat na iyon. Masasabi po natin na hindi talaga nakuha ng dalawang lalaking ito ang hinihingi ng mundo para maniwala sila. Ika nga wala yung lahat ng kakayahan para magtiwala sila sa Diyos, pero nagtiwala pa rin sila. Ano po ibig sabihin nito sa atin? Minsan po kasi, akala po natin na nakasalalay sa ating kakayahan ang himala. Nakasalalay sa buo nating kakayahan ang himala. Minsan po kasi akala natin kailangan ganap na ang pananampalataya mo sa Diyos para pakinggan Kanya, para tanggapin Kanya. Akala po kasi natin kailangan lubusan tayong karapat-dapat sa Diyos para tanggapin natin ang maraming pabor, himala,
at pangangailangan natin mula sa Kanya. Hindi po kailangan. Dahil mismong yung dalawang lalaki, hindi man masasabi natin na buong-buo ang pananampalataya nila sa Diyos, pero tinanggap sila ng Diyos. Pinakinggan sila ni Jesus at ibinigay sa kanila ang kanilang pangangailangan. Ang himala po ay hindi nakasalalay sa ating mga kamay. Ang sagot sa ating mga katanungan, ang katugunan sa lahat ng ating pangangailangan ay wala naman po talagang sa ating mga kamay. Ang hinihiling lang ng Diyos sa atin ay ang isang pananalig na kasing laki ng butil ng mustasa. Yun yung sinasabi sa atin ng Ebanghelyo. No? Mayroon lang tayong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya kahit kasing liit pa ng mustasa iyan, ibibigay ng Diyos ang himala, ang hinahanap natin, ang hinahangad natin, no? Para sa ating mga pangailangan. Amen? Pangalawa po siguro na makikita natin sa Ebanghelyo ay yung kapangyarihan ng pangangaral. Ano ibig kong sabihin? Ang natatanging paraan lamang para matuto at manampalataya yung mga bulag ay sa pamamagitan ng pakikinig. Ano sabi ni San Pablo? Sabi ni San Pablo, ang pananampalataya daw ay bunga ng pakikinig. Faith comes from hearing. Sabi niya yan, ni San Pablo. Pero ang tanong ni San Pablo, papaanong makakapakinig ang mga tao kung walang mangangaral? Okay? Ulitin ko po. Faith comes from hearing. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Pero papaanong may mapapakinggan kung walang nangangaral? Kung walang nangangaral. Di po ba? Sa makatuwid, ano po ibig sabihin nito? Ito po ay tungkulin natin. Ito po ay ating pananagutan sa Diyos na tayo po ay mangaral. Sa pamamagitan ng salita o maaaring sa pamamagitan ng pagsulat. Basta mahalaga ang ating ipinangangaral, ang ating ipinaaabot ay ang balita na nag-uugat sa kabutihan, pagmamahal ng Panginoong Jesus Nazareno, ang ating Diyos. Mahalaga po na ang mamumutawi sa ating mga labi ay mga salita ng pag-asa, salita ng kabutihan, paggalang, pagkilala sa kahalagahan ng bawat isa. Mahalaga po iyan. Lahat tayo naghahanap ng makakapitan sa panahon ngayon. Lahat tayo naghahanap ng masasandalan, mapagtataguan sa mga panahon ngayon. Naghahanap po tayo ng kasiguruhan sa mga panahon na iyon. Lahat tayo, ganun ang ating nararamdaman. Kung kaya't higit na mahalaga na mayroon sa atin o tayong lahat din pagmumulan ng tibay na makakapitan. Tibay na masasandalan at kasiguruhan. Ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng pangangaral, sa pamamagitan ng salita o maaaring sulat ng mga salita o ng mga balita tungkol sa Diyos. Ang mga balita ng pag-asa, pagpapatawad, pagkilala, paggalang sa kahalagahan ng bawat isa. Tayo pong lahat may magagawa sa panahon na ito kung mismong bawat isa sa atin ay magiging tagapangaral. Nang sa gayon, ang maririnig ng mundo, hindi puro mga salita ng kasakiman, mga salita ng pagmamalabis, salita ng galit, salita ng hindi pagkilala, paglapastangan, na yan ang umaalingaw-ngaw sa panahon ngayon. Nakakapagod, nakakasira ng kalooban, nakapangihina. Yan ay mangyayari kung hindi natin sisimulan na magpahayag
ng mga salita, balita, ng pag-asa, kabutihan, pagkilala sa kahalagahan ng bawat isa, paggalang at pananampalataya. Marami pang mga bulag. Sa Ebanghelyo may 2 lang sa panahon na iyon. Pero sa panahon ngayon maraming mga bulag na kahit nakakakita ang kanilang mga mata, tila hindi nila nakikita ang pag-asa. Kahit nakakita ang kanilang mga mata, parang nauubusan na sila ng pasensya. Kahit nakakakita sila, nakakaramdam sila, nakaririnig sila, pero parang nababalot sila ng kalungkutan, galit, kasakiman o kahinaan. Kung kaya't lalo't higit na kailangan po tayong lahat na narito ay maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Tayong lahat na narito sa pamamagitan ng salita, gawa, ay magawa po natin maging tagapagpahayag na si Jesus, ang ating Poong Jesus Nazareno, ang siyang pinagmumulan ng pag-asa, kagalingan, kapayapaan, kaginhawahan, katarungan na hinahangad, hinahanap ng mundong ito, lalo-lalo na sa panahong ito. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ilapit po natin sa Diyos ang ating bansa. Idulog natin sa Diyos ang ating bayan. Mula sa ating mga puso, dasalin po natin ang Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa gabi, sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinglang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit balikat at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastor na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo na po.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tinuruan tayo ng ating Panginoong Hesus na tumawag sa Diyos bilang ating Ama. Kung kaya't ipanalangin po natin at pagsumikapan na magawa po nating ituring ang iba bilang ating sariling iginagalang at pinahahalagahang kapatid. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pariyo ng lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Paris Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 50 pesos. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang at iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nagalay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibosyon at panata ay lalo nawang magpapalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.